Magandang umaga po. Kasama po natin si Master German Pantingo, ang senior instructor ng GSF Wildcat Sikaran Pasig. At narito po tayo sa kanilang usual Saturday training kung saan yung estudyante po niya, pati na rin iba pang mga Sikaran na athletes mula sa iba't ibang banig ng Metro Manila at Rizal ay pumunta dito para dito sa kanilang regular na Saturday training routine nila. At kakamustahin natin yung ating GSF Wildcat Sikaran Pasig kahit medyo namamalat po tayo. Magandang umaga sa inyo, Master. Magandang umaga po kung dito sa inyong lahat sa mga manonood sa Sports Corner. At salamat Sir Gab sa inyong time na nakarating dito sa aming training at para may-cover itong aming training. Okay, sir, can you walk us through about dito sa Wildcat Sikaran Pasig, which is under the Global Sikaran Federation? At sa maraming taon na inyong pagtuturo ng Sikaran, marami na kayo na mga estudyante mula sa mga kabataan hanggang sa mga medyo mga adults na. Yung iba sa kanila, mga produkto ninyo, pero na yun ay narating na yung kanilang mga pangarap na kanilang mini-maintain. Walk us through, ano ba ang sikreto ng isang Master German na para maitaguyod ito ng programang ito? Actually, sir, ang totoong sikreto dito ay yung puso kung paano mo i-build ang mga bata, yung sinasabi nga nilang passion, at pagmamahal din sa ating sariling sport. So yun ang nagiging sikreto ko o nagiging lakas ko upang patuloy namin na maibahagi itong ating sariling martial arts. Ito nga ang Sikaran. At alam po natin, ang Sikaran is purely Filipino martial art, tatak Pinoy, foot fighting, ika nga, at marami tayo mga Pinoy Sikaran practitioners na namamayagpag sa iba't ibang panig ng mundo. At kahit mga hindi naman Pinoy, mga foreigners, na umaling din, na nakikituto na rin sa sport ng Sikaran, at least nagkakaroon sila ng parang progress sa sport na ito. Ano siguro yung iniambag ninyo pagdating sa pagpapalawak ng Sikaran sa ating bansa? Well, ito nga po ay talagang nasabi ko kanina sa yung tinatawag nilang passion, pagmamahal natin ng ating sariling atin. Katunayan nga po ay sa ngayon, yung chapter natin sa Canada, maging sa Northern Ireland, mayroon akong naturuan na nagtuturo na rin doon. Isa siyang Irish po. Tapos sa United Kingdom, ay medyo inuudyukan ako na mag-host ako ng international competitions na gagawin natin dito sa Pilipinas. So, yung mga challenges at yung kasipagan namin dito sa Wildcat, tulong-tulong kami sa iba't ibang clubs. So, yun siguro nagiging challenge sa kanila upang patuloy nilang ipalaganap din ang Filipino martial arts sa kanilang bansa. At bagamat talagang naghahanap kami kung paano na ang hinaing ng mga instructors natin, junior at senior, maging ang aming grandmaster, na ito ay may isama na natin din sa ating palaro. Sa palarong pambansa, yes, o di kaya na Philippine National Games, sir? Yes po. Talagang sa ngayon, on process na po tayo, talagang pinagtutulong-tulungan namin na ito. Dahil alam nyo sir, ay hindi lang ito dito sa atin, sa bansa natin, maging sa Europe nga, ay miyembro, ang Global Sikaran ay miyembro po ito ng Traditional Sports and Games din ng UNESCO po. Dahil yung aming Grandmaster ay talagang sa kanyang buhay, doon na rin siya nagtapos sa Amerika, subalit hindi siya naghahanap buhay doon ng ibang trabaho, kundi nakapokus doon sa Sikaran dahil sa kanyang pagmamahal sa ating sarili. So talagang minamarket niya sa Asia nga po, bagamat wala pa tayo sa palaro. Sir, paano nyo nag-umpisa itong pagtuturo nga sa ating mga bata? And balita ko, free of charge ito Kaya maraming mga bata na engganyo sila na matutulungan ng mga iba't ibang mga sports. Nakita natin merong Sikaran, may cross-training din para sa arnis, MMA, boxing. Tapos sa pag-uumpisa pa lang,
bago tayo mag-training, at least nakinig sila sa mga sinabi ni Pastor, yung mga God's words, para at least matatak sila sa kanyang buhay. Yung salita ng Diyos na isa sa mga pinaaalaga nila pagdating sa training. Ito po yan, sir, kasi napakahalaga, lalo ngayon sa kabataan ngayon na medyo parang extreme na ang lahat ng attitude nila. So, bulat sa pulpa po ay bago ko mag-start ng pag-train, noon maibahagi ko ang natuto na ako ng sikaran ay talagang inuumpisan muna namin sa prayer at naging ano nga po ito namin, naging bali ministry po sa aming simbahan before yan sa Villa Alegre sa mga kabataan. Nung dumami na po ito dahil maraming tumangkilik na kabataan na gusto nila itong larong sikaran, ay linabas ko po at naipakilala ko po dito sa aming lugar sa Pasig. At nasama na rin po ito nga sa Pasig Sports Program. Subalit po ay mga nagpapalit-palit ng administration. So, minsan... Pero right now, ang mayor na yon si Mayor Vico, no? Yes po. Katunayan po ay nasama na rin to before nung yung mga nakaraang administration. So ngayon dahil nga sa napalitan rin ng administration, nagbago po ang pamunuan, yung mga sports head napalitan. So ganun po ang nangyari. Pero bagamat hindi po kami nasama sa palaro dahil nga sa hindi pa nga naayos sa amin sa POC, ay tuloy-tuloy po kami. Wala pong kapaguran. Actually, ako ay senior na, pero sa pagmamahal ko dito sa ating sarili, talagang tuloy-tuloy pa rin ang pagtuturo ko at nakita niyo naman po, yung mga senior lahat na yan, yung mga nasabi niyo po, nag-boxing, nag-army, sila po ay mga naturuan ko na noon pa. At may mga kanya-kanya na sila nanang gym na tinuturuan. So yun po ang naging bunga ng una sa ministry hanggang linabas ko na po. Naging nasama na sa sports ng Pasig, nawala and then nabalik ngayon. Sa katunayan po ay ang Wildcats Sikaran Pasig ay committee ng Culture of the Arts dito sa Pasig. Dahil nga po ay Pilipino. So more on pagpapalaga sa Filipino martial arts and of course, pagpapalaga din sa kultura. Yan kasi ang iniin ninyo sa inyong grupo ninyo at club. At alam ko, nabanggit mo kanina, you're actually a senior. Huwag natin banggitin yung edad para at least mas patas tayo. Basta mas bata pa, good looking pa rin si Master German. Pero at least hindi ka pa rin tumitigil kahit umiedad ka na. At alam ko po, may passion ka pa rin, may determination pa rin para ipasa mo yung mga natutunan nyo for many years sa ating mga kabataan na sabihin natin mga future sports champions. Yes, yan talaga ang goal ninyo hanggang sa tayo ay tatawid na tayo dito sa itaas. Katunayan sir, itong mga naturuan ko rito, yung mga kung nakikita nyo, yung maliliit kanina, ganun din sila noon na turuan ko. Ngayon, nakikipag-compete na po sila. Katulad nung nakaraan na Batang Pinoy sa Palawan, mayroon isang club organization na medyo nakakalungkot para sa akin dahil ako ay nag-build sa kanila, nag-mold ng kabataan. Subalit iba yung medyo na-recognize. Nakapagdala po tayo ng gold medalist, 3 gold medalist, isang wow! saka isang bronze. Dito po sa nanggaling po dito sa Wildcats Sikaran. Sang sport ito? Kung mari sir, hindi ko nabanggitin yung martial arts na ito at ang binabanggit ko pong martial arts na itong dinala nila dahil school based po ito ay foreign martial arts po at baguhan lang po. So more on foreign martial arts pero hindi na natin babanggitin yan. Pero at least natutuwa ka pa sa mga achievements ng mga kabataan whether it is sa Sikaran or sa iba pa mga martial arts natin. At magsilbing ding inspirasyon yung lahat ng mga natutunan nyo for all these years sa pagko-coach, sa pagme-mentor sa mga kabataan, lalo na sa pag-ubog nila sa kanilang kaisipan na maging isang disiplinado and of course mawawalan yung pambubuli at maging active sa sports, ika nga pagdating nga sa iba't ibang mga aspeto nga sa buhay. Yan talaga nakatatak sa iyo dahil of course Wildcats palaban yan syempre.
Okay, so yung 2024, ano ba yung mga naging achievements ninyo sa GSF Wildcat Sikaran? Year 2024, marami po kaming kaganapan na nangyari. Last July po, 2024, ay nagkaroon kami ng, kung hindi ako nagkakamali, pang-10 national tournament ito na ginanap sa Cebu. At naging second overall po ang Wildcat Sikaran. Second place overall. Yes po. At nagkaroon kami ng dito sa Pasig, mayroon po kaming annual na parade, palaging kasama dahil kasama nga po kami sa yung Pasko Titap at yung sa Araw ng Pasig. Araw ng Pasig po. At kasama kami doon. Then last year po pala yun, nung nag-demonstrate kami sa Independence Day and then Heroes Day, gano'n. Kasama na po kami dahil nga isa kami sa committee ng CISO ng Civil Society Organization ng Pasig. Ayun. So, ano ba ang aasahan natin? Alam ko, by next weekend, nabanggit natin off the air, magkakaroon kayo ng invitational tournament kasama ibang mga clubs sa Morong Rizal. At nandito nga yung ilan sa mga students nila nakikig-training sa inyo. So, anong mga preparations, paghahanda po dito para dito sa invitational, sir? And kami, sir, ay may kanya-kanya kaming paghahanda. At dito nga, yung Sabado, ito ang pinaka-mas training namin challenge. Pero hindi namin pinakikita sa bawat team kung ano ang mga technique o paghahanda. Pero ay always ready po ang Wildcat Sikaran man na makipag-compete sa ibang club dahil well-trained po sila. Sabi nga po sa palaging binabanggit nila ni Pastor, maging kami sa Bible na sa Proverbs 22:6, train up the child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. So ibig sabihin, sir, well-trained ang mga Wildcats Sikaran Pasig. Anytime na magkaroon ng invitation, tournament o anumang klaseng tournament, ready po sila. Amen to that, amen. At sigurado ako, pagbalik ninyo, o baka pwedeng i-share nyo sa amin kung meron na mga medalya bitbitin yung ating mga miyembro ng Wildcats Sikaran Pasig, ipinagdarasal natin na sana magiging matagumpay sila. Last words na lang, bago tayo mag-shoutouts na lang, ano siguro ang konting mensahe na lang sa lahat ng mga nais matuto ng sport na sikaran at of course yung pagpapaalaga, maalay natin ng sport. Kahapon, Valentine's Day yan. Ngayon, alam po natin, maraming mga kabataan na umaling sa pagbabad sa gadget, sa droga, sa bisyo, at iba pa mga bagay na makabundo. Pero, of course, pinapahalaga natin na, of course, yung ating Panginoon, huwag natin kakalimutan. Pangalawa, ang pagmamahal na rin sa Filipino martial arts. Ano gusto nyo mga advice natin? Being a master ng Wildcats. Sa master, sa lolo na nila, sir, bali, ang ma-advise ko sa kabataan dito sa Wildcat ay pahalaga ng buhay. Dahil ang buhay ay napaka-exit. So, ibig sabihin, lahat ng time na ginagawa nila ay medyo naayon talaga sa salita ng Diyos. At sa sports, napakalaking bagay po ito dahil nandito na yung lahat, ituturo yung control, yung discipline, lahat natin kung paano makipagkaibigan, makikipagkapwa, yung temper nila nandito na. So, mahirap maging black belt po. Taon binibilang, hindi ganun ka dali maging black belt. So, pag naging black belt ka dito sa Wildcat, ay napakalaking bagay dahil madadala mo sa future. At nakaraan nga po ay nagkaroon kami ng last year, December, ang SK ng pinagbuhatan, inoferan kami na magturo ng mga kabataan at iwinil kami ito sa mga kabataan. So, ang panawagan ko po sa mga kabataan ng Pasig, hindi lang sa Pasig, kundi sa buong Metro Manila, kahit sa mga kalapit na lugar sa Rizal, go ahead. yes po ay maging Pilipino tayo. Tangkilikin ang atin. Magsama-sama tayo. Kung nagawa ng ibang martial arts na ma-recognize sa
mga palaro ng ginagawa natin sa eskwelahan, bakit hindi yung ating sarili? Magsama-sama lang tayo, magkaisa lang tayo, sigurado gagaan ng kung ano man ang mga requirements, ano man ang kailangan, siguro naman ang ating gobyerno ay mapapansin tayo pag nagkaisa. Yun lang po, maraming salamat. Ika nga, Pilipino muna. Yes po. At Filipino first. Yan ang kasi ang mantra ninyo na of course suportahan natin ang mga Filipino martial arts kagaya nga ng Sikaran. Shoutouts! Pasasalamat po sa lahat ng mga taga-suporta niyo po. Salamat po sa patuloy na sumusuporta sa Sikaran, hindi lang global Sikaran. Federation, meron mga, alam ko naman di ko nababanggitin, ibang organisasyon ng Sikaran, ay wag na natin tingnan kung ano man ang mga una natin na namunot sa atin na hindi hanggang ngayon ay hindi pa rin natin na isa sa ayos at masama sa ito nga inahangad ng bawat isa na masama na rin sa palaro. Magsama-sama tayo, magtulong-tulong tayo. Ang Global Sikaran Federation Office po ay bukas ang pintuan upang makipag-dialogo sa mga namumuno ng iba't ibang organisasyon ng Sikaran. At ang Wildcat naman po ay kung matawagan din po ay bukas din po. At upang para sa kabataan na lang po, para sa mga batang, sa mga susunod na generation, may isama na rin. Yun lang po. Alright, so maraming salamat po at pugay po. God bless po and see you soon. Okay po.